Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa pagkakataong ito. Tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Lalno sa probinsya ng Cagayan. Ating ihilingin na maitatag ang altar ng ating manunukas sa bayan ng Lalo. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa lain nas dalay ko ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 8 kabanata, ang talata po ay 16. Mula roon sa batuhan ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan, katulad ng isang mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan, katulad ng isang ilog. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan, katulad ng isang ilog. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harap. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Dasal namin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat naming karumihan at lahat naming kasalanan. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Lalo sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Lalo nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus at ang aming miling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Lalo. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugod, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 31 kabanata, mula ika-22 kabanata, talata hanggang ika-25. Makaraan ng 3 araw, nadatna ni Laban ang pag-alis, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Ng gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating sa kaburulan, nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang paghahabol ng kanyang biyenan sa ating nunong Jacob. Ano po? Sapagkat siya po ay
kinausap ng Panginoon at ang instruction sa kanya, iwan, no? Bumalik sa kanyang lupang sinilangan. Kung nasaan yung kanyang mga magulang. Kaya, dali-dali niya pong sinama. Sinabihan yung kanyang mga asawa at yung kanyang mga anak na mag-ayos sapagkat sila ililisan patungo sa kanyang lupain. At pakaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban yung pag-alis. Ano po? Kaya ang ginawa niya, hinabol niya kasama yung kanyang mga tauhan. Naabutan nila matapos ang 7 araw. Grabe. At nang gabing iyon, nung ika-7 araw, gabi ng ika-7 araw, nanaginip si Jacob. At sa kanyang panaginip siya ay kinausap ng Diyos. At sinabi sa kanya na huwag pagbabantaan ng anuman ang lupa. Mga kapatid, alam nyo, ako po tunay na nagpapasalamat sa Panginoon at tunay na nagagalak sa bahaging ito ng banal na kasulatan kasi naging napakaliwanag sa akin kung paano bantayan, ingatan, at ipagtanggol ng Diyos ang kanyang mga tagasunod. Yung mga tao na nakikinig sa kanya. Ako, hindi basta-basta, ano po? Hindi basta anak ng Diyos, si Jacob. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, nung kanyang narinig, na kinausap siya ng Diyos at sinabi sa kanyang, bumalik ka, no? Dun sa iyong mga magulang. Aba, sinunod niya. Agad niyang sinunod. Alam niyo po, napakahalaga na ating maunaw na ang pagsama, pangunguna, pag-iingat ng Panginoon ay para sa mga taong nakikinig sa kanyang salita. Ano ba ang ipinag-utos ng Panginoon? Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari? Alam niyo po, samantalang may kalooban ng Diyos, aba, meron din tayo kanya-kanyang personal na kalooban. At alam niyo po, hindi natin maipagkakaila yung mga pagkakataon na labag yung sinasabi ng Panginoon doon sa ating mga kagustuhan. At alam niyo po, napakalaking patunay ng pagsunod na naitala na sa pamamagitan ng pagkarinig ni Jacob sa utos ng Diyos na manumbalik sa kanyang mga agad siyang dahil dito, nung siya hinabol ng kanyang biyanan, wala naman po sinabi kung ano ang gagawin. Pero, nagsama ng mga tauhan. Hindi naman siguro makikipag-jack and boy sila ba? Pero alam niyo po, dahil sa pagsama ng Panginoon kay Jacob, ang Diyos mismo ang kumausap kay Laban at sinabihan siyang, huwag mong pagbabantaan ng anuman si Jacob. Mga kapatid, dapat nating maunawa ito. Ang Diyos ang magbabantay sa atin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin habang tayo'y patuloy na sumusunod at gumaganap ng kanyang kalooban. At sa pagkakataon na tayo po ay pagbantaan o gawa ng hindi maganda ng kung sino man, kahit sino, hindi po tayo kanilang makakalaban ni ang Panginoon. Mga kapatid, inaangkin nga ito ng mga hindi totoo
Dapat tayong mga totoong anak ng Diyos, ang mas umangkin nito. Kaso hindi natin alam. Kaso wala tayong kaunawaan na, para pala sa akin ang pangako yun. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya ino mo yung kahalagahan na tayo tunay na nagbibigay ng sapat na panahon sa pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang salita. Meron po ako nabasa na post. Sabi niya, makasalanan ako. Hindi ako perfecto. Alam niyo po, samantalang ito'y totoo. Pero kung tayo'y naglilingkod at gumaganap ng kalooban ng Diyos, kapatid, kaibigan, ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay ginawang perfecto kay Kristo. Hindi ka perfecto sa sarili mo, pero sa pagkakataon na ikaw ay nangangailangan ng kahit na anumang bagay, umawag ka sa Panginoon at siya ang magkakaloob ito sa iyo. Perfecto. Ang sinasabi po nito sa atin, magpatuloy tayo ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Magpatuloy tayo ng pagbatid sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Huwag nating baliwalain ang Biblia. Huwag nating baliwalain yung pagkakataon, yung panahon na kinakausap natin ng Diyos at ipinagtatapat natin sa Kanya ang mga bagay, mga pangyayari sa atin, ano po, o kung anumang kaisipan, anuman yung bumabagabag sa atin. Aba, ipagtapat natin sa ganitong paraan, mapatutunayan na tunay tayo'y Kanyang alagad. At sa pangalan ni Jesus, isang napakainam na bagay na kung tayo'y alagad ng ating Diyos na buhay, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Manalangin tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa kaunawaan na ikaw ang tunay na nag-iingat at nagbabantay sa amin. May pangangailangan lang, Ama, na kami patuloy na makinig at sumunod sa iyong dakilang kalooban. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na iyong pag-iingat at pagtatanggol sa aming nunong hako. At ang aming panalangin tunay, maranasan namin ito at mapangyari sa aming buhay ang iyong pag-iingat, ang iyong pagtatanggol, maging ang pakikipag-ugnayan sa mga tao na nais gumawa ng hindi maganda sa amin, maipabatid sa kanila ang iyong dakilang kalooban. Lord, kami po ay dumudulog din sa iyo sa ngalan ng bayan ng Lalo sa probinsya ng Cagayan. Aming panalangin magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesus. At tunay, Ama, malantad ang iyong katotohanan sa bayan ng Lalo. Dasal namin ang iyong Santong Espiritu ang magtakda ng altar sa bayan ng Lalo kung saan maaring sumamba, magpuri at maghandog ang katawan ng aming Panginoon. Maraming salamat ang aming pag-asa. Ipinadala mo na ang fire of revival bayan ng Lalo. At hiling namin na dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya din sa mga bayan na tinawag mo upang magpahayag ng iyong salita. Baguios, Cagayan, Legazpi, Manila, Pampanga, Batangas. Kilusan mo mga bayang ito. We decree the
fire of revival at patuloy na umagos at tumaloy ang Spirit kapangyarihan. Kasi gusto ko sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the peace of them na mapangyayari sa aming ang aming hiling unay. Matagpuan ng aming gobyerno ang pangangailangan ng pagtanggap sa iyo bilang at tagapagligtas. We're also declaring ang iyong pagkilos ng pangyarihan sa aming pinakamahalapan. We also pray, Panginoon, sa mga misyonero na nasa iba't ibang panig na ito pong bumabay, mag-ingat, magpantay, magtanggol sa kanila. Aming panalangin sa kanilang pakikipag-ugnayan, may pabatid sa kanilang yung kalooban. At ayan mo lang, kara nila ang landas ng katwiran. We also pray, Panginoon, sa fulfillment ng yung pangako sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mo, Panginoon, na sila ay patuloy na makapagatid ng iyong katotohanan sa mga bansa na iyong pinagdalaan. Amin din dinudulog sa iyo ang aming mga training agency, katulad po ng Main Life Asian Center, Elijah House Church, Renewal, Asian Pacific International Institute. Yun din po, Panginoon, yung mga bansa na aming tutunguin ng pangmanalang for the fire of revival sa Vietnam, sa Gabon, sa Laos, Myanmar, sa Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Hiling namin ang iyong pangunguna, hiling namin ang pagkilos ng iyong Son upang ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng iyong Panginoon. We also pray, Panginoon, sa Hong, sa Macau, sa Taiwan. Hayaan mong mapangyayari ang iyong dakilang kalooban sa mga bayang ito. As you also declare the fire of revival sa Brazil, sa Russia, sa North Korea, South Korea, at sa Amerika. And we decree yung pagsama at pangunguna ng Panginoon sa bansang Israel as we speak. Peace. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house with working with a big and flourishing business. Jesus. Amen. 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 Praise. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Amen.